Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang isang grupo ng mga tao ay may ganoong ideya halos sa parehong oras. Mahigpit at ganap na ibinaba ng isang grupo ng mga tao ang kanilang nakakasakit na poster at tumingin sa Aaron ng mapaglaro. Fuck, I knew this boy pretended to force in front of US. Haha, once we moved our hands, hindi na matutuloy ang pamimilit nitong guy. Yung nagkunwaring napipilitan dapat talunin, hindi masanay, hindi banggitin ang mga ito, kahit na ang berdeng dragon sa oras na ito ay may isang pick sa kanyang mga kilay at nakaka-relax sa kanyang mga mata. Naisip niya talaga na ang Aaron ay may tunay na kakayahan. Ngayon ay tila tigre na lang siya ng papel gaya ng sabi ng mga kapatid niya. Sa pag-iisip nito, nagtaas siya ng kilay at tumingin kay Aaron. Hindi niya napigil ang mapangiti at sinabing, ano bang problema? Oras pa para lumuhad at tawagan si Lolo. Baka matuwa si Lolo at mapatawad ka sa kawalang galang mo, hahatama na tawagan mo na si Lolo. Ilang tao ang sumunod at tumawa ng walang kwenta. Napangiti si Hansani, tumingin sa berdeng dragon at sinabing, dahil hinayaan mo lang akong bumitaw at bugbugin ka, ang tawag ay darating imbes na maging bastos. Nabugbog na kita. Ngayon, hahayaan kitang matalo. Hindi ako lalaban sa loob ng 3 galaw. Nang bumagsak ang boses, bahagyang inilagay ni Aaron ang kanyang mga kamay sa likuran niya at mukhang nahuli siya. Nang marinig ko ito, nakita ko ang pagkilos ni Aaron. This time, turn na nila na maging ganap na tanga. Hayaan silang tamaan siya. Kung hindi baliw ang kaharap mo, isa kang tanga. Ang kanilang 12 Diyos ng kamatayan ay may kakaibang kakayahan, kaya maaari silang sumalungat sa uso bago ang pagkawasak upang maging ligtas. Pero ano kayang meron sa lalaking ito? Inilabas pa ng ulo ng kabayo ang sarili niyang tenga, ano bang kalokohan ang narinig ko ngayon? Hiniling ng tanga na hampasin natin siya. Shit, mali ba ang narinig natin, o napunta sa maling linya ang nervyos ng bata? Napakawalang tiwala din ng ulo ng baka. Ito ay isang pantasya lamang at nagpapatawa. Hindi siya marunong magpanggap, bakit hindi na lang siya apo? Humanap ka ng paraan para lumaban para mabawasan ang pang-aabuso natin sa kanya. Iwanan mo siya ng buong katawan. Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa akin, parehong nalilito at napaka nakakatawa. Bakit? You dare not hit me. Mahinang sabi ni Aaron. Nang marinig ito, hindi nakatiis noong una ang tigre. Galit na sigaw niya, shit, with you garbage, what dare your grandpa not? It's just a meat bun. Hindi naman nag-ingay si Lolo kanina dahil natatakot siyang tamaan ka at madumihan ang kamay ng lolo niya. Dahil taos puso mong gustong mamatay, aba, ang iyong tigre na lolo ang unang magpapadala sa iyo sa kanluran. Bumagsak ang boses, biglang inilagay ng tigre ang kanyang lakas sa kanyang kamao at mukhang mabangis at handa nang umalis. Maghintay. Gayunpaman, nang magsisimula na ang tigre, sumimangot si Aaron. Ikaw lang, kahit hindi ako lumaban, hindi mo masisira ang depensa ko at hindi mo ako matutulungan. Umiling si Aaron. Shit, you trash despise me. Galit na sabi ng tigre. Not despise, but obvious it's rubbish. Pagkatapos noon, sinulyapan ni Aaron ang iba pang 11 tao na naruroon. I'm sorry, hindi lang siya ang pinag-uusapan ko, kundi, pati kayong 11, what? Fuck you. Ininsulto ng kordero sa paningin nila. Halos magkasabay na nagalit ang 12 Diyos ng kamatayan. Kahit galit na galit si Qinglong sa mga oras na ito sa loob ng maraming taon, sila lang ang nagsalita para saktan ang mga tao nang may nang-ahas na maging bastos sa kanila, ang 12 ay dumiretso patungo sa Aaron. Basura,
Huwag mong isipin na kung tatawagan mong basura ang iba. Sabay subo, hindi ka basura. Subukan ang iyong makakaya. Kung hindi mo ako sasaktan, tutulungan kitang ipahayag sa lahat ng dako sa disyerto. Hindi nagtago o kumikislap ang Aaron sa harap ng mabangis na pag-atake ng 12 tao, at ngumiti pa nga, galit, galit, galit na galit. Ang 12 tao ay halos sumama sa lakas ng kulog at biglang nabasag sa Aaron. Ang 12 ilaw ay bumuo ng isang grupo ng walang kapantay na malalaking sinag ng liwanag at direkta. Inatake ang Aaron, boom, biglang sumabog ang katawan ni Aaron, at ang apoy ay sumabog sa langit ngunit halos hindi na naghihintay para sa 12 tao na makahinga. Hinamak ni Aaron, ito ang unang pag-atake, basura. Iyon lang, magagawa mo, bumalik sa 12 Diyos ng kamatayan, umuwi ka na at pakainin ang mga baboy. Ano, pagkarinig nito, magagawa ito ng Aaron sa ilalim ng gayong mga pag-atake. Ang 12 tao ay nagulat at nagalit, ngayon ay dumating muli ang pangalawang pag-atake. Boom! Isa pang pagsabog ng malakas na liwanag ang sumabog. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon, kung hindi namin ginawa ang aming pinakamahusay sa huling pagkakataon dahil hinahamak namin ang kalaban o hinamak, kung gayon halos lahat ng 12 tao ay hindi hawakan ang kanilang mga kamay sa pagkakataong ito. Sa malakas na liwanag, lahat ng bagay sa paligid niya ay naging pulbos sa ilalim ng malakas na presyon, at maging ang autocratic deckwood layer sa lupa ay nagsimulang sumabog. Isa-isang nagulat ang grupo ng mga taong nakaitim sa labas. Kasabay nito, napilitan silang tumangala ng malakas na hangin. Bang! Sumabog na naman ang Aaron. Sa pagkakataong ito, maging ang atek sa itaas ng ulo ni Aaron ay nagsimulang bumagsak dahil sa malaking pagsabog. Nagkatinginan ang 12, at medyo huminahon ang galit sa kanilang mga mata. Ngunit bago pa siya makahinga, muling umalangaw ang boses ni Aaron sa apoy. The second move, waste people, you seems to be the real waste. No wonder you like to mention waste mouth by mouth. I understand that when a person has lower self-esteem, they tend to scold others for this reason. Ikaw ba yan? Magtrabaho ka pa. Kapag natapos na ang paglipat na ito, lalaban ako. Ayokong magkaroon pa ng 12 apo na tinatawag kong lolo, halika na. Nang marinig ito, ang 12 tao ay tumingin sa isa't isa ng mas matindi sa pagkakataong ito, lalo na sa mga mata ni Qinglong. Halos hindi nila napatay ang lalaking ito sa dalawang magkasunod na pag-atake ng 12 tao, sapat na para patunayan na may kakayahan talaga ang lalaking ito. Gayunpaman, dahil may kaunting lakas ang taong ito, hindi maiwasan ni Qinglong na mag-alala tungkol sa isang problema. Mamamatay na lang ba ang lalaking iyon? Totoo ang sinabi niya. Kaya ba niya talagang sirain ang magic ng iba? Parang pwede. Kung tutuusin, pwede naman siyang magyabang noon, pero bigla niyang sinasadyang hilingin sa iba na bugbugin siya. Ano ang kahalagahan ng taong ito kung wala siyang buong tiwala na talunin ang iba? Napaka-posible na alam talaga ng lalaking ito ang pamamaraan, kaya, katulad mo at ang iba ay nagtiwala lang na ang iyong pamamaraan ay maaaring bitag sa kanya, kulitin siyang mabuti bago siya patayin. Ngayon ngipin sa ngipin. Ito ay ganap na posible. Kung gayon, ang taong ito ay dapat na mamatay. Sa tingin ni Qinglong. Sa katunayan, ang karamihan sa iba pa niyang mga kapatid ay alerto din, kaya isang grupo ng mga tao ang umabot sa isang tacit understanding sa pagitan ng mga mata. This once, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya na patayin si Aaron. Bagamat maaaring wala siyang 100% na paraan para masira ang kanilang mahika, dapat niyang gawin ito. Sapat na ang saya, mga kapatid, ipakita sa kanya ang tunay na kakayahan ng ating 12 Diyos ng kamatayan. Sabay tango ang lahat, ngunit noong handa na silang magsanib puwersa, biglang nagsalita muli si Aaron. Well, kung hindi mo ako papatayin kita, kaya alam kong hindi ka na maawa sa pagkakataong ito. Paano kung magpalat ng pwesto? Pagkarinig nito, 12 tanyag na tao ang malapit ng magsuka ng dugo, at ang labanan ng buhay at kamatayan ay malapit na, ngunit bigla mong sinabi sa akin ito. Hehe, kapag nanalo ako, kailangan kong ipagpatuloy ang paggamit ng flower boat. Kapag natalo ako, bagamat ang 12 sa inyo ay mga basura sa nakakapasong disyerto, dapat ay naisin mo rin na magkaroon ng isang bangkang bulaklak para sa iyong sarili. Pagkasabi nila nito, ang 12 tao ay natigilan.
Bagamat may nagpadala sa kanila sa malapit sa isang bangkang bulaklak nang sila ay dumating, ang mga taong iyon ang nagpalaya sa kanila kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang magtagumpay ay hindi masamang bagay bumabaka. Ito ay 3,000. Halos sa sandaling dumaong ang mga tao sa magkabilang panig, nakita rin ni Su Yingxiao at ng iba pa si Han 3,000 at ang 12 Diyos ng kamatayan sa labas ng bintana. Isang grupo ng mga tao ang agad na sumugod sa bintana, ngunit lahat sila ay tahimik na sumang-ayon na ibigay ang posisyon sa harapan kay Ivory. Sa tapat ng bintana, si Ivory ay nababalisa nang tumingin siya sa Aaron upang talunin ang 12. Sinabi ni Ivory, Elder Marshal Sister Qin Shuang, ito ay talagang 3,000. Siya ay humaharap sa 12 Diyos ng kamatayan mag-isa. Ito, Elder Marshal Sister Qin Shuang, nakikiusap ako sa iyo. Pumunta at tumulong sa 3,000, kung hindi. Nababalisa si Ivory at itinadyakan ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Tumingin si Qin Shuang sa labas ng court. Sa oras na ito, nakakagulat na kalmado siya. Para sa kanya, nag-aalala rin siya sa kaligtasan ng Aaron, ngunit kumpara kay Ivory, nakakagulat na kalmado si Qin Shuang sa oras na ito. Alam niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang komplikado ngunit napakahalaga din. Ang anumang mapanganib na pag-atake ay malamang na magbabalik ng napakaseryosong kahihinatnan. Mas alam din niya na ang pagprotekta kay Ivory ay tila ang pinakamahalagang gawain sa kasalukuyan. Welcome Summer at panoorin itong magbago. Tinapik ni Qin Shuang ang balikat ni Ivory at inaliw, matagal nang nandito ang mga taong ito. Ngayon lang sila nakalaban ng Aaron. Kung talagang hindi sila kayang talunin ng Aaron, natalo na sila. Bakit maghintay hanggang ngayon? At saka, maraming taong nakaitim sa labas, ngunit nakikita mo ba ang mga taong nakaitim sa ibaba? Kung nagmamadali akong lumabas, makakalaban kaya ang mga taong nakaitim kapag sumalakay sila? Kapag narinig ko ang mga salita ni Qin Shuang, Ivory ay labis na nag-aalala, at ibinuka rin ni Su Yan ang kanyang bibig. Welcome Summer, hindi makatwiran ang mga salita ni Ate Qin Shuang. Kung may problema sa aming bahay sa oras na iyon, Aaron ang kailangang lumabas at tulungan kami. Hindi ba invisible na magdagdag pa ng pressure sa kanya? Nag-aalalang tumingin si Ivory kina Qin Shuang at Su Yan. Hindi niya naintindihan at hindi niya naisip ang mga prinsipyong ito, ngunit paanong hindi siya mag-aalala kapag pinagmamasdan niya ang lalaking iyon? Mahal na mukha ang malaking panganib. Ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay humiga sa tabi ng bintana, tumitig sa bawat galaw sa labas at mag-alala tungkol sa kaligtasan ng Aaron at sa oras na ito, ari tumayo ng bahagya, at ang 12 Diyos ng kamatayan ay nahiwalay sa isa't isa nang wala ang naunang pagtawa at pagmamataas, lahat ay nagpipigil ng hininga at mukhang isang malaking kalaban, ang around ay may isang uri ng pag-ikot ng feng shui agam-agam at katakatakang pagpunta pa lang sa bahay ko ngayong taon, puno na ng randomness at pagsusulat ang mukha niya. Handa ka na ba? Ano ang 12? Ngumiti si Aaron. Bagamat puno siya ng kahihiyan, kahit sa Aaron, ang dalawang magkasunod na pag-atake ay mahirap lampasan, ngunit hindi pa rin natinag ang Aaron. Oh, 12 basura. Ngumiti si Hansani, bagamat walang kaway sa kanyang mukha, puno ng walang katapusang panunokso ang kanyang mga mata. Nagalit si Qinglong, at ang buong lalaki ay nagalit at umungol, patayin mo siya para sa akin. Nang bumagsak ang boses, lumitaw ang 12 tao sa porma sayon at nagkalat. Pagkatapos noon, nagkaroon na sila ng sariling lakas. Nakatingin mula sa malayo, bawat isa sa 12 tao ay nagpakita ng lahat ng uri ng paputok na chi na tumatakbo sa kanilang katawan, tulad ng 12 sinag na nakatayo sa lugar. Sa loob ng ilang metro sa paligid nila, walang hangin, at ang buhangin sa disyerto ay gamulong ng ligaw. Kahanga-hanga ang kanilang momentum. Sa kabaligtaran, ang Aaron ay hindi gumagalaw, hindi napigilan, at kahit inserted tiningnan niya ang 12 tao gamit ang 2 kamay ng mahinahon. Anong ginagawa ni Aaron? Sabik na sabik si Ivory na halos itapak nila ang kanilang mga paa sa kinatatayuan. Si Qin Shuang at Su Yan ay labis ding nalito. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa ng Aaron. Hindi man sila umatake, dapat man lang sila magdepensa. Lalo na ang momentum ng 12 Diyos ng kamatayan, kahit na nararamdaman nila ang kapangyarihan ng takot sa bintana. Halos kapag sila ay sobrang nalilito,
Ang 12 tao ay nagkaroon ng pag-uusap sa isa't isa, one-eye contact, halos sabay-sabay na umatake sa Aaron sa susunod na segundo. Boom! 12 pulong ng isa, isang napakalakas na enerhiyang sumasabog, mga bombard. Sa disyerto ng baog na gabi, kalahati ng explosive energy light column ay direktang nag-iilaw sa isang iglap, at ang lahat ng buhangin ay gumuho sa daan. Bang! Sa mapurol na ingay, direktang tumama sa Aaron ang explosive energy light column ng walang anumang error, at 4 na pagsabog ng liwanag sa isang pagkakataon. Aaron! Sumigaw si Ivory. Hindi napigilan ni Nat Chen Shuang at Soyan na sumandal palapit sa bintana. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!